Nagpunta na nga si Lavender sa burol ni Lance at nilapitan niya agad si Lily at nakiramay rito. Inialay naman niya ang bulaklak na dala niya kay Lance. Nilapitan naman siya ni Lily na karga-karga si Camila. Sinabi naman ni Lavender kay Camila na wag nang malulungkot dahil happy na ang kanyang daddy na nasa heaven na. Bigla naman nagpakarga si Camila sa kanya kaya kinuha naman niya kaagad at tumalikod kay Lily sabay yakap ng mahigpit kay Camila. Bago naman pumunta si Iris at Tyrone sa burol ni Lance ay nirigaluhan muna ni Iris si Tyrone ng bagong relo para daw sa kanilang pagsisimula muli. Tinanggap ito ni Tyrone at isinuot sa kanya ni Iris. Hinalikan naman ni Tyrone si Iris at nagpasalamat dito. Tinanong naman ni Tyrone si Iris kung handa na ba itong iharap siya sa kanila. Sagot naman na Iris sa kanya ay okay na sa kanyang dad kaya umalis na sila. Samantala ay magkatabi naman na nakaupo sina Lily at Lavender habang nasa kandungan pa rin ni Lavender si Camila na natutulog. Pasalamat si Lily kay Lavender dahil naging yaya pa daw ito ni Camila. Dumating naman itong sina Patrick at Petunia habang nagbubulungan. Bulong ni Petunia na huli pala siya ang nakakaalam na buhay pa si Tyrone. Tugon naman ni Patrick sa kanya ay siya din mismo ay nagulat nang malaman ito. At sabay silang sumilip kay Lance at nagtungo na rin kay Lily para makiramay. Maya-maya ay dumating na rin ang sasakyan nitong sina Tyrone at Iris. Sabay silang pumasok sa simbahan na magkahawak kamay at sabay-sabay na napalingon sa kanila ang mga tao. Nakita naman sila ni Lily kaya tumayo agad ito at sinabing andyan na sina Tyrone at Iris. Kay Lavender, nagulat at nanlaki naman ang mga mata ni Lavender nang marinig yun. Unti-unti siyang lumingon at nakita nga niya si Tyrone. Papadaan na sina Tyrone at Iris sa gilid niya kaya pasimple na namang siyang tumagilid para hindi siya mapansin ng mga ito. Nang maupo na si Lily sa tabi niya, ay ibinigay na muna niya dito si Camila at nagpaalam na aalis na muna. Dali-dali siyang lumabas ng simbahan at tinawagan si Zandro. At sinabi dito na buhay pa nga daw si Tyrone at nasa burol nga ni Lance. Sabi naman ni Zandro ay kailangan nang umalis si Lavender doon dahil hindi pa daw sila dapat magkita na dalawa. Sa bahay naman ni Astor Fields ay nagpasalamat si Mang Berting kay Tommy dahil tinulungan nito si Lavender lalo na sa pagtago ng mga sekreto nito. Sagot naman sa kanya ni Tommy ay wala lang daw iyon at ganun din naman daw si Mang Berting kay Lavender. Tugon naman ng Mang Berting ay parang anak na daw kasi nito si Lavender. Lumapit naman si Dahlia at inaabot ang isang dyaryo kay Mang Berting at tinanong kung bakit ipapatapon na iyon ni Lavender. Hindi na daw kasi ito kailangan ni Lavender, tugon ni Mang Berting. Hindi naman daw nasayang ang pagmamanman ni Lavender ng ilang taon dahil nalaman ni Lavender kung sino ang anak niya. Kaya nagtagumpay naman daw si Lavender sa panaghirapan niya. Sabi ni Tommy. Tanong naman ni Mang Berting ay kung tapos na daw ba talaga ang misyon ni Lavender. Tanong ni Tommy ay may balak pa daw ba na gumanti si Lavender? Sabat naman ni Dahlia ay paano na ang anak ni Ma'am Astor na si Marigold dahil meron silang usapan na magtutulungan sila kasama si Agent Fernandez. Sa burol naman ni Lance habang nakatingin sina Iris at Tyrone kay Lance ay sabi ni Iris kay Tyrone na mas maigi na ang ganito. Ngunit ang sagot naman ni Tyrone ay kailangan niyang mawala dahil nag-traidor daw si Lance. Napalingon sa kanya si Iris at sinabing si Tyrone ang tinutukoy nito tungkol sa pagpunta doon at mas mabuting sabay-sabay na silang magulat para isang paliwalagan na lang at para masigurong pareho sila ng sasabihin. Lumapit na rin si Iris at Tyrone kay Lily habang kandong naman ni Lily si Camila. Tumayo na rin itong sina Patrick at Petunia at sinabing maraming ipapaliwanag si Iris sa kanila. Nangingi ng paumanhin si Iris sa kanila dahil naglihim daw ito sa kanila dahil matagal na daw niyang alam na buhay pa si Tyrone. Magkausap naman sina Vito at Harry sa sasakyan. Proud na sinabi ni Vito kay Harry na gusto daw nito ang ginawa ni Harry na isinisi nito ang pagkawala ni Lance sa mga kalaban niya. Nagpasalamat naman si Harry kay Vito. Sabi naman ni Vito ay sana lang daw hindi sila pagdudahan ni Lily. Sagot naman ni Harry ay kung sana ay ginawa ng tama ni Tyrone ang trabaho niya, edi sana ay si Stephanie at Lance ang magkasama na nailibing. Humingi naman ng paumanhin si Tyrone sa mga kaibigan ni Iris at sinabi na ginusto niyang magbagong buhay kaya nagtago at lumaya siya. Akala daw niya ay maniniwala ang mga ito na siya yung bangkay at hindi si Freddy. Ngunit sabi naman ni Iris ay alam din niyang si Freddy yun at hindi daw mag-iingat si Tyrone kung akala nito ay napaniwala niya ang lahat at may pagkakataon daw si Iris na mahuli agad si Tyrone. Sabi naman ni Tyrone ay nakulong siya sa China dahil nagnakaw daw siya ng pera at naging desperado daw ito. Tinanong naman siya ni Patrick kung saan daw napunta ang lahat ng perang ninakaw niya sa kumpanya. Napunta daw ito sa kabit niya, sabi naman ni Iris. Nangingi ng tawa si Tyrone kay Iris at sa mga kaibigan nito. Tanong ni Petunia ay ano daw ang ibig sabihin ni Iris. Binigay daw ni Tyrone ang perang ninakaw niya kay Jasmine at hindi daw nito tinatantanan si Tyrone dahil patuloy pa din daw nitong binablackmail si Tyrone. Sagot naman ni Iris kay Petunia. Tanong ulit ni Patrick ay kung ilang milyon daw ba ang kailangan ni Jasmine para tumigil na. Dumating naman bigla sina Vito at Harry at sinabi naman ni Vito nakalimutan na ang lahat at mag-move on na. Lumapit siya kay Lily at nakiramay dito. Si Lavender naman ay sinilip ang mga nangyayari sa loob at galit niyang tinitigan si Tyrone at maya-maya ay tumalikod na siya para umalis. Ngunit di pa man siya nakakalayo ay nakita siya ni Iris at tinawag dahil meron daw itong ipapakilala sa kanya. Pero sabi naman ni Lavender ay kailangan na niyang umuwi
umuwi dahil may emergency daw sa bahay. Tinawag naman ni Tyrone si Iris mula sa likod kaya doon nakahanap ng tiyempo sila